Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Muli pong magkukomento po sa inyo at nagbabalik. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. At magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Umpisahan na po natin. Komentuhan po natin ito pong si Bonoan mga tambay, ang dating sekretary po ng DPWH. At ito po ay kasama rin po sa kinasuhan ng Flander dahil nga po sa massive at sindikatong korupsyon na nangyari po sa ating bansa na mahigit 3 taon. At dito po mapapansin po natin na talagang cool lang po si Bonoan. At talagang ang lagi niya sagot ay siyempre po pag-aaralan. At hindi po niya sinasagot ng direkta ang akusasyon sa kanya. At siyempre po, mga bayan, at ito naman ay alam naman po natin na wala naman po mangyayari ito sa panahon po nila ngayon. Ito po mga kaso-kaso na ito ay hindi po ito, mga bayan, ang totoo na gustong malaman at makita ng taong bayan, mga kabayan, ang nangyari pong sabwatan. At alam naman po natin mga kabayan, pagka kumanta po ito, si Bonoan, ay marami po na malalaman ng taong bayan. Kaya hindi po nila ito pilit pakakantahin. Hindi po ba? Tingnan po natin at pakinggan po natin si Bonoan. Ayan, naku. Sir, ano masasabi niyo doon dito sa plunder complaint against you? I have to study it. Actually, muna. I have to study it. I think it's something to do with the allocations for members of the Senate. Sir, medyo mabigat po yung plunder pero are you confident po na kaya niyo pong depensahan ito? I don't know. I have to study it very well. Hmm. Medyo mabigat nga kung plunder yung kailangan, but I have to study it very well. Pero kung allegation po, meron po kayong binulsa, meron po... I have not looked into the details of the complaint actually. That's why, siguro, by tingnan namin lahat. Any assurance to the public, sir? May gusto po kayo sabihin sa publiko? Well, we'll try to look into all these allegations that will be dapat to. But certainly, sure, sasagot naman natin. Wala po kayong binulsa, sir. Gusto niyo pong sagutin yun? Wala pa. Malinis yan. Pero itatanungin niyo pong sagot sir. Yan mga tambay, Ano masasabi niyo doon? ayaw niya sagutin mga tambay, mga kabayan. Siyempre pag-aaralan niya pa, titingnan niya pa yung mga aligasyon na isinampa pong plunder sa kanya. Hindi ba? Yung massive corruption na ginawa po na mahigit 3 taon na siya po ang sekretary po ng DPWH ng mahigit 3 taon. Mga kababayan. At dito po, nakita po natin, mga kababayan, hindi naman po, alam naman po ng mainstream media yon. Iyon ba aamin na wala kayong binulsa? Aamin ba yan na mayroong binulsa? Hindi ba? Mga kababayan, hindi mo po mapapaamin ang magnanakaw. Mahirap po umamin na siya po'y nagnakaw. At napakahirap pong paaminin ang tao na sinungaling. Di mo ba? Maaamin po ba sa publiko yan na tama, ako'y nagbulsa, nagnakaw ako nung ako'y DPWH secretary? Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, nakita nyo, cool lang po si Bonoan. Di po ba? At talagang nakita naman po natin ang galawan. At sino po ba ang maniniwala mga kabayan? Kay Bonoan. Siya po ay nagtatrabaho po saan? Sino po ba ang kanyang boss? Sino po ba ang kanyang commander-in-chief? Ang Pilipino po ba boss niya? Hindi po ba? Silang mag-amo ang nag-uusap. Sila po mag-amo ang nakakaalam ng mga malalaking project na plano at proyekto ng Pangulo. Hindi po ba? Ang Pangulo ang magsasabi na ganito ang gusto kong proyekto sa loob ng 1 taon. Ito ang target natin. Hindi po ba? Ganyan ang gagawin natin, Secretary Bonoan. Hindi po ba ganyan? Alam ng Pangulo lahat ang proyekto, lalong-lalo po yung sinasabing pinagmalaki niya. Alam niya yon. Alam niya yung 5,500 flood control. Kaya nga sinona niya dahil alam niya na proyekto niya yon. At alam niya na yung proyekto na yon ay ginugulan at pinondohan ng napakaraming pera, bilyon-bilyon. Alam po ng Pangulo yan umano.
dahil proyekto niya yan. At napaka-imposible naman nung matuklasan ng taong bayan ang massive at sindikatong korupsyon, bukod tangi po ang commander-in-chief na walang kinalaman sa korupsyon. Mga kababayan, bukod tangi sila. Pati po ang anak, pati ang pinsan na gumagawa po ng budget at kinokontrol ang pera ng taong bayan ayon sa Vice President, kasinungalingan na lang po, mga kababayan. Napakasinungaling na lang po umano. At gano'n na lang po kakakapal ang mga muka ng mga taong ito umano. Na kayang-kaya po gaguhin ang mga Pilipino. Budulin ang mga Pilipino. Pero nakita naman po natin ang sabwatan. Sabwatan. Saan ka ba naman nakakita? Ang dapat mong tutukan, yung pinakamalalaking ulo na isda at pinakamalalaking ulo ng buhaya. Pero nakatutok lang ang gobyerno natin, mga kabayan, sa iilan-ilang senador. Nandiyan si Revilla, si Escudero, si Villanueva, Estrada, at mga engineer ng DPWH, at mga kontraktor. Pero kailanman hindi natin nabalitaan sa mainstream media na napakaraming congressman na sangkot at involved na kailangan makulong at kasuhan ng plunder. Lalo-lalo yung mga kaalyado nila na napakarami. 200 plus mga kababayan ang kaalyado nila dahil nakita po natin yan, mga nagpirmahan sa impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Kaya ito pong si Bonoan, mga kababayan, ito po ang isang susi po ito. Susi po ito. Marami pong nalalaman si Bonoan at si Saldico. Si Bonoan po ay maraming nalalaman po yan, lalong-lalo po sa proyekto at project ng kanyang boss at ng mga politiko sa bawat distrito ng bansa. Hindi ba, Secretary Bonoan? Kaya nga lang, ganun po talaga pag systematic at sabwatan umano. Kaya nga po gustong-gusto natin Gustong-gusto na natin na maupo at makabalik ang mga Duterte para po mabuksan ang mga libro ng mga hayop na ito. Kailangan po kasi mabuksan. Buksan ang mga libro para po matukoy kung saan-saan po napunta ang mga malalaking pera at budget sa kani-kaninong distrito na distribute ang mga daan-daang bilyon na proyekto ng DPWH at kung sino-sinong mga congressman at mga contractors. Hindi po ba? At mga engineer. Hindi po ba? At kung sino-sino. At ilan ito at gaano karami ito. Hindi ba, Secretary Bonoan? Alam mo lahat yan, umano? Kaya nga lang, nasa kapangyarihan pa kayo. At kayang-kaya nyong magsabuatan at pagtakpan ang mga ginawa nyo. Dahil nasa inyo po ang kapangyarihan at kontrolado nyo ang gobyerno. Hindi ba? Pati nga yata ombudsman umano, DOJ, DILG, NBI, pati yata ang mga men in uniform generals umano, kontrolado rin yata nila. Kaya nga po napakasarap at walang problema si Bonoan. Nakukuha pong ngumiti. Walang problema. Walang problema. At kaya-kaya niyang lutasin at lusutan. Habang sila'y nasa kapangyarihan, kaya nilang lusutan yan. Hindi po ba? Pero, wag lang ang pinaka-worst na mangyayari sa kanila lahat. Ang pinaka-karma na mangyayari sa kanila lahat, maging Pangulo si BP Sara, si Inday. Karma po nilang lahat yan. Hindi po ba, Secretary Bonoan? Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, si Secretary Bonoan, mga kabayan, na isa po sa kinasuhan daw po umano ng plunder at pinakasuhan po ng Senate Blue Ribbon Committee at siyempre po ng ICI, mga kabayan, ng ICI. Yan po. At kasama po dyan sila Saldico. Hindi po ba? Si Villanueva, si Estrada. Hindi po ba? At si Escudero at si Revilla. Marami pa po yan. Pero
Doon po sa pumirma ng budget sa GAA ang may accountability, wala raw pong kinalaman. Hindi pwedeng ma-involve pati si pinsan at pati si anak. Ganyan po kasistematic ang ginawa po nilang kawalangian sa ating bansa umano. Maraming salamat po mga tambay at tayo po'y nananalangin na sana po ito pong mga pinagagawa nila ay hindi lang po ito malagay sa kawalan at ito po ay matabunan lang po at ang mga ninakaw po nila umano ay hindi na po mabawi. Wag na wag po sanang mangyari yan. Sana po'y panagutan po nila at makabalik at maisuka po nila ang mga pinagnanakaw po nila at sila po'y maparusahan. Sana po mga kabayan. Sana. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershon ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po mga kabayan. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga tambay na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat mga tambay sa mga dasal. Tiis-tiis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.